Sa lesson na ito, tinutulungan tayong maunawaan ang pagkakaiba ng ordinary courage at moral courage. Hindi lang basta tapang, kundi yung tapang na nakabatay sa tama at mabuting moralidad. Ang courage o tapang ay parehong pakiramdam at halaga. Ito yung kakayahan nating harapin ang takot, panganib o hirap para sa isang layunin. Pero may mas mataas na antas ng courage. Ito yung moral courage, kung saan hindi lang pisikal na lakas ang kailangan, kundi paninindigan sa tama kahit mahirap o delikado. May iba't ibang uri ng courage. Social courage o tapang na magsalita o tumindig kahit mapahiya o ma-exclude sa lipunan. Intellectual courage o tapang na magtanong, mag-isip critically at tanggapin na pwede tayong magkamali. Emotional courage o tapang na harapin ang takot, lungkot o guilt. Spiritual courage o tapang na magtanong tungkol sa buhay, layunin at pananampalataya. Physical courage o tapang sa pisikal na panganib, sakit o hirap. At moral courage o tapang na gawin ang tama kahit may posibilidad ng disapproval, parusa o pagkawala ng trabaho o kaibigan. Ayon sa mga pilosopo tulad nina Plato, Aristotle at Miller, ang moral courage ay hindi lang basta aksyon. Ito ay virtue o kabutihang nakasanayan. Ibig sabihin, ang moral courage ay gawin ng pagkilos ayon sa tama, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paniniwala sa moral values. Sabi ni Miller, to really be courageous, one's behavior must follow through with one's moral decision. May 5 components ng moral courage ayon kay Miller, 2005. Una, presence of a moral situation. Alam mo kung kailan may isyong moral o ethical. Ikalawa, making of a moral choice. Gumagawa ka ng desisyon base sa tama. Ikatlo, recognition of the moral behavior. Nakikita sa gawa ang paninindigan mo sa moral na desisyon. Ikaapat, individuality requirement. Kahit mag-isa ka, pinaninindigan mo ang tama kahit laban sa karamihan. At ikalima, fear component. Inaamin at hinaharap mo ang takot, pero hindi ito nagpapahinto sa iyo. Ayon kay Plato, courage is one of the cardinal virtues, kasama ang wisdom, justice at temperance. Para naman kay Aristotle, courage ay habit, isang moral virtue na natutunan sa paulit-ulit na paggawa ng tama. Ang sobra ay recklessness, ang kulang ay cowardice, at ang tamang balanse ay true courage. Ang ordinary courage ay tapang sa harap ng panganib, pero ang moral courage ay tapang sa harap ng kasamaan o mali. Ito ang uri ng tapang na kailangan natin para tumindig sa tama, kahit walang kasiguraduhan, kahit mag-isa, kahit may kapalit na sakit o pagkatalo. Ang natutunan ko sa lesson na ito ay hindi sapat ang pagiging matapang lang. Dapat alam din natin kung kailan at para saan natin ginagamit ang tapang. Ang tunay na moral courage ay kapag pinili mong gawin ang tama, kahit nakakatakot, kahit alam mong may mawawala sa iyo. Dahil ang kabutihan ay hindi nasusukat sa resulta, kundi sa tamang dahilan ng ating pagkilos.